Samantalang, naghahapunan ng pamilya Villafuerte nang maalala ng ama ang tungkol sa nobyang ipapakilala ni Gabriel. Iho, ilang linggo na yung sabi mo na ipapakilala mo ang kasintahan mo, pero bakit ngayon wala pa rin? Tanong ng ama nito. Napatigil si Gabriel sa pagsubo. Ngayon na siguro ang panahon na ipagtapat niya ang totoo na wala talaga siyang ipapakilala. Ang totoo niyan. Naputol ang kanyang pagsasalita na magring ang phone sa kanyang bolsa. Teka po, sasagutin ko lang ito. Sabi niya at tumayo sa kanyang kinaupuan. Bagong numero ito na pumapatak sa kanyang phone. Hello, sino to? Tanong niya sa nasa kabilang linya. Pwede ba tayong magkita ngayon? Si Alexa to, sagot ng nasa kabilang linya. Bakit? Doon ko na lang ipapaliwanag. Please, ngayon na. Doon sa may punong mangga. Doon sa inyong manggahan. Wika niya at binabaan na siya ng telepono. Ano naman kaya ang kailangan niya ngayon sa isip ni Gabriel? Pa, kailangan ko munang lumabas. Babalik din ako agad ha? Paalam pa niya sa mga magulang. Hindi mo lang ba tatapusin ang pagkain mo? Tanong ng ina. Hindi na ma. Mamaya na lang pagbalik ko, sagot pa niya. Dinampot na ang susi ng kanyang sasakyan at dali-daling lumabas ng bahay. Ilang minuto lang tinakbo ng kanyang sasakyan mula sa mansyon hanggang sa manggahan. May ilang minutong paglalakad din bago niya narating ito. Medyo mataas pa ang araw kaya naman ay may mangilan-ngilan pang tao ang nagagawi pa doon sa daan. Nang makarating siya sa may malaking puno ng mangga ay nandun na si Alexa na nakaupo sa isa sa mga upuan na nakupangulang baba pa. Agad itong tumayo nang makitang papalapit na siya sa kanya. Anong atin? Tanong agad ni Gabriel. Malungkot na umupo si Alexa. Si Gabriel naman ay umupo sa kabilang part ng inupuan niya, kaharap siya. Gusto kong tanggapin ang alok mo sa akin. Ha? Bakit nagbagong isip mo? Akala ko ba takot ka sa mga pwedeng mangyari kapag tinanggap mo? Gagawin ko ito para sa mama ko. Nasa bingit siya ng kamatayan ngayon at kailangan siyang maoperahan. Wala na akong malalapitang iba kundi ikaw lang. Kaya tinatanggap ko na ang alok mo. Pero kailangan ko ng pera ngayon para maoperahan agad ang mama ko. Diretsang wika ni Alexa. Alam niyang nagmumukha siyang mababa sa sinabi niya, ngunit kailangan niyang gawin para sa kanyang ina. Kung babayaran na kita ngayon, paano ako makakasiguro na magagawa mo? Paano mo maipapangako na matutupad ka sa usapan? Magagawa ko para sa mama ko. Tatanawin kong utang na loob kapag napaoperahan si mama sa lalong madaling panahon at may salba siya. Please, pagmamakaawa pa ni Alexa. Nag-isip muna si Gabriel. Ito na ang sagot sa mga kagustuhan niya. Siya na mismo ang lumapit dito at alam niyang makokontrol na niya ito. Sige, mamaya magkikita tayo sa hospital na kinaroroonan ng mama mo. Dadalhin ko ang kabuong pera at ako na rin ang bahala sa lahat ng gastusin niya. Ngunit kailangan mong mangako na gagawin mo ng tama ang trabaho mo. Magdadala din ako ng kasulatan na pipirmahan mo. It's for my own protection. Hindi sa wala akong tiwala sa iyo, ngunit hindi natin kilala ang isa't isa at malaking pera ang ibibigay ko sa iyo, wika ni Gabriel. Napaya naman si Alexa sa tinura nito, ngunit nilunok na lang niya. Ayaw na niyang pairalin pa ang pride niya, lalo na sa mga oras na ito na nahanap na niya ang sagot sa problema niya. Sige, hihintayin na lang kita doon ha, sagot ni Alexa. Nagpaalam na si Alexa dito. Pinagmasdan lang naman ni Gabriel ang dalaga habang papalayo sa kinaroroonan niya. May parte sa kanya na nagda-doubt kung kakayanin niyang gawin ang ipapagawa niya dito. Pero may parte din sa isip niya na naaawa sa dalaga. Dumiretso si Alexa sa kanilang bahay para i-check ang mga kapatid. Nandun ang kanyang tiyuhin kasama nila. Kamusta na si mama ate?
Tanong ni Arman sa kanya. Okay na siya, Arman, huwag kang mag-alala. Magpapagaling muna siya ng konti doon sa ospital. Wika pa niya sa kapatid. Ayaw niyang sabihin kung ano talaga ang kalagayan ng kanyang ina sa mga ito. Pwede bang pumunta doon, ate? Sasama kami sa iyo sa ospital. Wika ulit ng kapatid. Hindi pwede, ang bata doon, bunso. Hintayin mo na lang ang pag-uwi ni mama, okay? Pero ate, pakinggan nyo na ang ate nyo. Mas maganda kung dumito na lang kayo. Nandito naman kami sasamahan namin kayo. Ang tito na ang sumagot sa mga nagpipilit na kapatid. Nang mapakiusapan niya ang mga ito ay hinila siya ng tiyuhin sa tabi na hindi sila maririnig ng mga kapatid. Kumusta na ang mama mo ngayon? Tanong ng tiyuhin. Medyo malala po tito, sabi ng doktor. Kailangan siyang maoperahan agad sa lalong madaling panahon para matanggal ang bara sa kanyang ulo. Saan tayo ngayon kukuha ng perang gagastusin niya? Ako na pong bahala doon, tito. Ha? Saan ka kukuha? May napagsabihan na po ako, tito, na magbibigay sa akin. Ako na pong bahala doon. Babalik ulit ako sa ospital para palitan si Tita Ellen doon. Kayo na munang bahala sa mga kapatid ko, tito. Sige, kami nang bahala sa mga kapatid mo. Paniguro naman ang tiyuhin. Nang makauwi si Gabriel sa bahay nila ay dumiretso ulit ito sa kanyang kwarto. Pinag-isipan niya kung paano niya gagawin ang kasulatan. Nilang dalawa, dali-dali niyang hinarap ang kanyang computer at sinimulang mag-type. Nakailang subok din siya hanggang sa nakabuo ng isang at final na word. Ang laman ng kasulatan. Ako, si Alexa Montenegro, pumapayag sa kasunduang gagawin namin ni Gabriel Villaperte na babayaran niya ako kapalit sa lahat ng ipapagawa sa akin. Wala akong karapatang tumanggi sa lahat ng ipapagawa at wala din akong karapatang questionin lahat ng nakasaad dito. Mula sa araw na ito ng February 26, 2014 ay magsisimula akong maging girlfriend niya. Kung hindi ako tutupad sa usapan, ay sisingilin niya ako ng doble sa lahat ng ibabayad niya at gagastusin niya para sa aking mama. Ang susunod na kasulatan ay gagawin namin sa oras na okay ng lahat. Nilagyan niya ng space para sa pirma nilang dalawa at sa isang witness na si Raymond. Nang matapos niyang i-type at i-printan niya ang 3 kopya, tag-iisa silang 3. Nang matapos ay tinawagan niya si Raymond na dadaanan niya ito dahil may importante silang pupuntahan. Napapayag naman niya ang kaibigan. Nagbihis na siya sa kadali-daling umalis. Dinaanan niya si Raymond sa kanilang bahay. Oh, saan ba tayo pupunta pare? Tanong ng kaibigan. Pupunta natin si Alexa sa ospital. Ha? Bakit? Pare, tinanggap na niya ang alok ko at ito, sabay abot sa papel. Ano ito? Kasulatan na ginawa ko yan para tumupad siya sa usapan namin. Kailangan na niya ng pera kaya kailangan ko din ng assurance para sa pera ko pare. Mahirap na. Pare talaga Sigurado akong gagawin naman ni Alexa ang ipapagawa mo. Bakit kailangan na pa nito? Sambit ng kaibigan na hindi lang sang-ayon sa gagawin niya. Sinabi ko naman sa kanya yan, pare, kaya okay lang. Teka, bakit? May pangalan ako dito. Taka ng isa. Kasama nga kita, kaya nga kita isinama para maging witness naming dalawa. Mas effective ito kapag may witness. Ang dami mong kalukuhan, pare. Talagang sigurista ka. Aba, kailangan niyon pare. Sa panahon ngayon. Ilang sandali pa ay nakarating na silang dalawa. Agad niyang tinawagan si Alexa para doon na lang sila sa cafeteria ng ospital makita. Agad naman itong bumaba ng maibaba ang tawag mula sa kanya. Bumili muna sila ng kape para sa kanilang 3. Habang hinihintay ang dalaga, hindi nagtagal ay dumating na ito. Sir Raymond, anong ginagawa niyo po dito? Takang tanong ni Alexa. Ewan ko ba dito sa kaibigan ko? Halika, umupo ka muna. Alok nito. Agad namang umupo ito sa kanyang tabi. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Tanong ni Raymond. Kailangan na ni Mama.
na maoperahan. Ayokong dumating pa sa punto na lumala pa ang kanyang sakit. Siya na lang ang tanging kaagapay ko at sa mga kapatid ko. Nakayukong sagot niya. Dahan-dahang namang isinilid ni Gabriel ang ginawa niyang kasulatan. Pirmahan mo ng lahat ng yan at ibibigay ko na sa iyo ang tseke, wika ni Gabriel. Pagpasensyahan mo na yung kaibigan ko, sadyang sigurista lang talaga yan. Si Raymond na ang nagpaliwanag. Ayos lang po, sino ba ako na tumanggi sa mga panahon na ganito? Para po ito sa mama ko, kaya kahit na ayaw ko, sana'y gagawin ko na. Pinulot niya ang papel, saka binasa mula sa umpisa hanggang sa dulo. Kitang-kita ni Gabriel ang pag-asim at pagkagulat sa kanyang mukha dahil sa nakasulat dito. Walang karapatang tumanggi sa lahat ng ipapagawa. Grabe naman to. Lahat? Kailan pa bang ilagay yan? Diretsang tanong niya. Kailangan, baka sa bandang huli ay umayaw ka eh. Remember, ako ang may hawak sa lahat ng pwedeng mangyari dito. Matigas na sagot naman ni Gabriel. Bakit pati si Sir Raymond kasali pa? Witness natin para hindi ka makatanggi, ngising sagot ni Gabriel. Walang puso talaga itong lalaking to, sigaw ni Alexa sa kanyang isip. Wala na siyang magawa kundi ilapat ang dulo ng ballpen sa papel at ipirma ang kanyang pangalan. Wala na siyang kawala ngayon sa lalaking kaaway niya. Matapos silang makapirma na tatlo ay isa-isang binigyan sila ni Gabriel ng kopya. Ang kay Alexa ay nakapatong na din ang 500 peso na tseke mula sa kanya. Bayad ko yan sa iyo at sa operasyon ng mama mo. Mga gagastusin ninyo dito. Ako na din ang bahala. Kailan ako magsisimula sa trabaho ko? Tanong ni Alexa. Ngayon mismo, ngayon ay nobya na kita. After ng operasyon ng mama mo ay doon na natin pag-usapan ang pagpapakilala ko sa iyo sa mga magulang ko. Sige, maraming salamat. Tipid na sagot ni Alexa. Sorry sa nangyari sa mama mo, Alexa. Kung hindi ka makakapasok pa sa trabaho, okay lang. Bibigyan na lang kita ng leave. Dagdag pa ni Raymond. Salamat po sir. Kailangan ko din yan kahit hanggang matapos lang operasyon ni mama. Sige, sasabihin ko na lang sila sa opisina. O paano, alis na kami. Paalam pa nito. Nang makaalis ang dalawa ay pinagbasa ni Alexa ang kasulatan at tseke sa kanyang harapan. Para sa mama mo, Alexa, sambit niya sa kapinulot ang mga ito at umakyat na sa kinaroroonan ng ina. Agad na pinaoperahan ni Alexa ang ina matapos makuha ang bayad sa usapan nila ni Gabriel. Kahit sana hindi siya sang-ayon sa gagawing pagpapanggap ay ginawa niya para sa kanyang ina. Binantayan at hinintay niyang matapos ang operasyon ng ina. Inabot ito ng halos 7 oras. Kumusta na po ang mama ko, Dok? Tanong niya sa doktor nang makalabas mula sa operating room. Successful ang operasyon sa kanya iya, kaya huwag ka nang mag-alala. Itatransfer na namin siya sa kanyang kwarto pagkatapos. Sagot ng doktor. Parang nabunutan ng si Alexa ng tinik sa kanyang dibdib. Nakahinga na siya ngayon ng maluwag. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Hindi niya napigilan sarili at nayakap ang doktor sa tuwa. Matapos ng 1 oras ay naibalik na ang ina sa kanyang kwarto. Pinuntahan niya ito agad para i-check ang kalagayan niya. Tulog pa ito dahil sa anesthesiang ibinigay at may mga tubo pang nakakabit sa kanya. Mama, magpapagaling po agad kayo ha para makauwi na tayo. Miss na po kayo ng mga kapatid ko. Bulong ni Alexa sa ina saka siya hinalikan sa kanyang noo. Habang tinitingnan ni Alexa ang ina ay hindi niya maiwasang maawa. Dahil sa kagustuhan niyang maitaguyod sila ay kahit hindi siya sanay sa init ay sinuong niya para lang sa kanila. Dumating ang tia Elena niya para palitan siya sa pagbabantay. Buti na lang ay nandun ang mga ito kamag-anak niya na laging handang tumulong sa kanila. Umuwi ka na muna. Ako na muna ang magbabantay sa mama mo. Lagi ka nang tinatanong ng mga kapatid mo. Wika ni Tita Elena sa kanya. Sige po tita, maraming salamat po sa pagtitiyaga sa amin. Huwag mong isipin yon. Ang mahalaga ay naoperahan agad ang mama mo. Pero siya nga pala, saan ka nga ba kumuha ng pera? Ipapaliwanag ko na lang po kapag nasa bahay na po ako. Nasa bahay na po ang mama. Sige po. Tita, alis na po muna ako. Paalam pa niya
at humalik muna siya sa ina bago tuluyang lumabas sa kwarto nito. Samantala, naging maayos ng lakad ng negosyo ni Gabriel. Tuloy-tuloy na ang production nila kahit na medyo naudot dahil sa nagkaaberyang plastic bottles na ginawa ng dati nilang manufacturer. Paglipat niya sa Sub-Zero ay umayos din ang lahat. Napagdesisyonan niya sa araw na yun na bumisita sa mga trabahador nila sa manggahan. Dala-dala ang kanyang sasakyan ay tumungo siya ngayon doon. Kagaya kapag pumupunta siya doon ay mainit ang pagsalubong sa kanya ng mga tao. Kahit wala siyang pasabi ay hinahandaan talaga siya kapag nandun siya. Kalakasan ng pag-aani ng bunga ng mangga, halos lahat ng trabador ay abala sa mga ito. Habang naglalakad siya kasama ang pinakapangulo ng mga trabahador ay nasa lubong sa kanyang tenga ang usap-usapan ng ilang matatanda. Naku, kawawa naman yung kapatid ni Caruman, mukhang malubha daw ang kalagayan matapos atakihin, wika ng isang matanda. Oo nga, hindi natin alam kung kayang paopera ng pamilya kasi ang sabi ay may nagbara daw na ugat sa ulo, wika pa ng isa. Hindi alam ni Gabriel pero bigla siyang nagka-interes kung sino ang sinasabi ng mga ito. Sino daw po yung inatake dito, Mang Cardo? Tanong niya sa matandang kasama. Yung bago dito sir, yung kapatid ni Caruman. Hindi ata kinayang init dito kaya yun inatake at malubha ata ang kalagayan. Sagot naman ng matanda. Ganun ba? Maikling sagot din ni Gabriel, ngunit may hinala siya ang mama ni Alexa ang tinutukoy nila. Ayaw niya magtanong pa tungkol dito sa kadahilan ng malalaman nila na hindi niya kilala ang pamilya ng girlfriend kuno niya. Matapos mabisita at makamusta mga tao doon sa farm, ay umuwi siya kaagad. Habang nasa daan ay iniisip niyang kausapin si Alexa. Ngayon, pagdating niya sa bahay ay tinawagan niya si Raymond para kunin ang phone number ni Alexa. Ibinigay naman agad ito ng kaibigan. Bago siya naligo ay nagpadala muna siya ng mensahe kay Alexa. Kapag may oras ka mamayang hapon ay magkita tayo sa may punong mangga sa dati. Laman ng mensahe niya kay Alexa. Pagdakay sumagot din ang isa, okay. Pagkabasa niya sa sagot ni Alexa ay tumalima na siya sa banyo para maligo. Nang makarating si Alexa sa kanilang bahay, ay sinalubong agad siya ng kanyang dalawang kapatid. Ate, kumusta na si mama? Bakit hindi pa siya umuwi? Tanong sa kanya ng kanilang bunso. Malapit nang umuwi si mama, sabi niya magpakabait daw kayo dito at miss na daw niya kayo. Kayong dalawa, sagot din niya. Hanggang ngayon ay hindi alam ng kanyang mga kapatid ang totoong nangyari sa kanilang ina. Sama kami sa iyo ate kapag pinuntahan mo siya. Nagmamakaawa ang isa. Hindi pwede ang bata doon, saka walang kasama si Arman dito kapag sumama ka pa Alfred, sagot niya. Sige na, maglaro na lang muna kayo, papunta lang ako doon kila Tito Roman, dagdag pa niya. Agad na sumunod ang mga kapatid sa kanya. Siya naman ay pinunta ng tito sa may kabilang bahay lang sa likod. Kumusta na mama mo? Okay na po tito. Salamat sa Diyos at successful naman ang kanyang operasyon. Sagot pa niya dito. Saan ka kumuha ng pera? Tanong ulit ng tiyuhin. Ay sana niyang sabihin ngunit alam niyang siya lang ngayon ang makakatulong sa kanya kung ano ang kanyang gagawin. Tito, kasi may ginawa ako. Ano? Huwag mong sabihin, hindi po ako nagnakaw tito, ha? Putol niya sasabihin ng tiyuhin. Ganito po kasi, may lalaki nag-alok sa akin na magpanggap na girlfriend niya, kapalit ng pera kaya tinanggap ko na. Ha? Ano bang ginagawa mo, Alexa? Sino bang lalaking yun? Ito siya po yung anak ng may-ari ng manggahan. Lalong nabigla si Tito Roman sa pinagtapat ni Alexa. Naku Alexa, malaking gulo yan kapag nalaman ni Senyor Magno na lulukuhin niyo lang sila. Mabait yung matanda pero masama akong magalit. Kaya nga po ayaw kong tanggapin ng una tito pero buhay na ni mama ang nakasalalay. Maghihiwalay din naman kami kapag nakuha na niya ang gusto niya. Siguraduhin mo lang na hindi malalaman ng matanda bago pa kayo maghiwalay. Opo tito, kaya ko din sinasabi sa inyo para tulungan ako kapag may mga pagkakataon na kailangan namin ng tulong. Sige, tingnan ko. Ang kaya kong gawin ha, Alexa. Matapos sila mag-usap ay bumalik siya sa bahay para ipagluto ang mga kapatid ng hapunan.
Maaga pa ngunit kailangan na niyang magluto dahil makikipagkita siya kay Gabriel.